Sa pumapagpalang araw sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon minsan pa makapagbahagi ako ng salita ng Diyos mula rito sa Qatar. At ang ating pong tema na patuloy na tinatalakay, it's about fear not, trust God. Or sa Tagalog po, huwag matakot, tayo magtiwala sa ating Panginoon. Ang ating pong teksto na gagamitin ay Acts chapter 9 verse 10 to 18. Or Gawa, 10 hanggang 18. Ganito po ang nasasabi sa Gawa, 10. Noon ay may isang alagad sa Damasco na ang pangalan ay Ananias. Sinabi sa kanya ng Panginoon sa isang pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, tumindi ka at pumunta sa lansangang tinatawag na Tuwid. Pagtanong mo sa bahay ni Judas, ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Sa sandaling ito ay nananalangin siya. At nakita niya sa pangitain ng isang lalaking ang pangalan ay Ananias na pumapasok. At ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang muli niyang tanggapin ang kanyang paningin. 13. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko mula sa marami ang tungkol sa lalaking ito. Kung gaano katindi ang kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. 14. At siya ay may pahintulot mula sa mga punong pari na gapusin ang lahat ng mga tumatawag sa iyong pangalan. 15. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. 16. Sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. 17. Kaya't umalis si Ananias at pumasok sa bahay. Pinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, Kapatid na Saulo, sinugo ako ng Panginoon Jesus na nagpakita sa iyo sa daan sa iyong pagpunta rito upang muli mong tanggapin ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. 18. Agad nalaglag mula sa kanyang mata ang bagay na parang mga kaliskis at nakakita siyang muli at siya ay tumayo at binautismuhan. Bago po tayo magpatuloy, tayo pong lahat ay manalangin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito, sa hapong ito, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, na ikaw ang Diyos na buhay at kumikilos sa bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo kami, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang tunay at tamang paglilingkod sa iyo. Lord, salamat po sa bawat oportunidad, sa bawat opportunity na binibigay mo sa amin, na kami ay matawag na anak mo, Panginoon. Lord, panalangin namin ang patuloy na pagbibigay mo ng kalakasan, ng katalinuhan, ng kapayapaan, at ng pagpapala sa bawat isa sa amin. Nang sa ganun, Panginoon, lahat ng ito ay magamit namin sa pagpapalaganap ng iyong salita, Panginoon. Lord, salamat po. Ikaw po ang aming papurihan. Ikaw po ang aming mapasalamatan, Panginoon, habang kami ay nabubuhay. Lord, gamitin mo ang buhay ng bawat isa sa amin habang kami ay malakas dito sa ibabaw ng mundo. Lord, nawa ang iyong mensahe ay tumimo sa aming puso't isipan at magamit namin ito, Panginoong, kasangkapan ng tama at ayon sa paglilingkod namin sa iyong harapan. Lord, salamat po muli. Ikaw po ang aming pinupuri at pinasasalamatan. Ito naman po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Yan po, no? Salamat po sa ating Panginoon. At ang ating pong tema, fear not, trust God. Huwag matakot, tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. But literally, no, salitang fear or takot ay ano ba to? Fear is an intense, no, unpleasant emotion in response to perceive or recognizing a danger or threat. Nasabi rito, yung fear na tinatalakay natin, fear is a intense or unpleasant emotion in response dun sa nare-recognize natin na danger or threat sa buhay natin. Or it is the bad feeling that you have when you are in danger. Bad feeling na ikaw ay alam mo na nasa danger ka. No? Ito yung tinatawag na fear. Alam natin, madalas natin ginagamit yung fear sa buhay natin, no? Bilang isang tao. But our fears can generally be categorized into 5 types. No? Dito umiikot
dito natin na-recognize, dito na nakakategorize kung ano-anong fear ang meron tayong nararanasan sa buhay nating mga tao. Una, yung fear of no longer existing. Yung takot natin sa kamatayan, no? Yung fear natin na mawala na tayo dito. Hindi na tayo mag-exist dito sa ibabaw ng mundo. Yan yung unang categorize, no? Dito yung unang type, no? Ng takot nating mga tao. Pangalawa, fear of having hurt, no? Yung fear natin na tayo ay masaktan yung iba, masaktan, no? Makasakit tayo, no? Fear of having hurt or being hurt. Number 3, fear of powerlessness or loss of freedom. Yung power, yung mawalan tayo, yung takot na mawalan tayo ng lakas, kapangyarihan at kalayaan, no? Ito yung fear of, pangapat, yung fear of rejection and abandonment. Yung takot natin na tayo ay ma-reject at tayo ay maiwan, ma-abandon, no? Sino man. At yung number 5, yung fear of humiliation or shame. Yung mapahiya tayo. Dito umiikot yung lahat ng takot natin dito sa ibabaw ng mundo. Ito yung dito nakakategorize lahat ng takot na meron tayo, no? But now, as of now, no, sa mga nakalipas na mensahero natin, ating buting pastor, ang ating mga kapatid, no, buting mga kapatid sa pananampalataya na nagmensahe, no, they describe very well kung ano ang nagagawa ng fear sa buhay natin at ano ang nagagawa ng pagtitiwala sa atin ng Panginoon, no? Ngayon, no, gusto ko kayong dalhin dun sa yung battle, yung battle ng fear against faith nating mga Kristiyano, no? Kung hindi po lingid sa inyo, no, ng mga nakarambuan, karang linggo, no, isa po ako, no, ako po ay patunay na nakaranas ng battle ng fear against faith, no. Biruin mo yung battle ng yung takot ko dun sa asawa ko, no, at after niya hindi pa siya, no, hindi pa gumagaling, hindi pa, no, may kasunod pa yung anak ko, no, si Emsley, no. Ito yung internal battle ko, internal battle, yung fear against faith ko, no, na wala akong nagawa, wala akong ginawa kundi umiyak sa harapan ng ating Panginoon. Ang nagawa sa akin ng takot ay maparalyze ako para move forward, no, dun sa mga gagawin ko. Wala kang gagawin, gusto mo nandiyan ka lang sa bahay lang, gusto mo lang mag-isip, gusto mo lang umiyak, gusto mo lang manalangin, no, sa harapan ng ating Panginoon. Walang gagawin yung fear kundi i-paralyze ka, hindi ka kumilos, wala kang gawin, no, sa harapan ng ating Panginoon, no. But the beauty of this, no, at the end of the day, ipapakita sa iyo ng Panginoon yung result, yung sukli dun sa pananampalataya, sa pagtitiwala na ibinibigay mo sa Kanya, no. At nagpapasalamat ako sa Panginoon, no, dun sa beauty, yung result, no, na ginawa niya sa buhay namin ng pamilya ko, no. At masasabi ko na napagtagumpayan mo yung battle ng fear against your faith, no. At nanalangin ako sa Panginoon kung ano yung mensahe, no, na dapat kong i-share sa inyo. At nabasa ko yung istorya ni Ananias, no, on Acts chapter 9 verse 10 to 18, the story of Ananias. Yung battle ni Ananias, yung fear ni Ananias versus, no, against his faith, no. Ito nga yun, no.
At makikita natin dito in Acts chapter 9 verse 10 to 18, no? Yung battle of fear against faith. But in verse 10, no, sabi rito, no, titingnan natin in verse 10, no, sabi rito, noon ay may isang alagad sa Damasco na ang pangalan ay Ananias. Sinabi sa kanya ng Panginoon sa isang pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon. No? During this time, nagpakita, no, sa pangitain niya ang ating Panginoong Hesus sa buhay ni Ananias. No, by the way, no, kung titingnan natin dito sa storya na to, kasi may dalawang character, si Saul at saka si Ananias, no. Si Saul mas popular kaysa kay Ananias, no. Si Ananias, no, at during this time, no, si Saul ay siya yung nagpa-persecute, no, nagpapahuli, nagpapapatay doon sa mga mananampalataya, no, during this time. At si Ananias, no, isang simpleng tao, ang ginamit ng ating Panginoon, isang disciple din ng ating Panginoon, no, na ginamit ng ating Panginoon para ma-convert si Saul, no. At ang pangalan ng asawa ni Ananias ay si Sapphira. At kung babasahin natin, no, kasi in chapter 9 verse 19, after verse 19, no, makikita natin dito yung pagbabago, yung conversion ni along the way na dire-diretsuhin mo ng pagbasa niyan. Ito yung conversion ni Saul, ni Apostle Paul, no. At in verse 20, in Acts chapter 20, in Acts chapter 12, no, makikita natin dito, mababasa natin dito yung si Paul, dinescribe niya si Ananias as a devout man, no? Devout man. Kaya pinili ng Diyos, no, si Ananias para sa conversion ni Saul, no? Isang simpleng tao, isang devoted na tao, no? At isang mapagmahal sa gawain para sa ating Panginoon, no? Si Ananias. Kaya pinili ng Diyos siya na siya ang gamiting kasangkapan para sa pagbabago, sa pag-convert ni Saul, no? At ngayon makikita natin dito, no, sa istorya na to, yung trust sa ating Panginoon, no? In trusting God, no? In verse 10, sabi rito, noon ay may isang alagad sa Damasco na ang pangalan ay Ananias. Sinabi sa kanya ng Panginoon sa isang pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon, no? When Ananias heard, no, yung voice ng ating Panginoon, ano ang response ni Ananias? Here I am, Lord, no? Ang sabi ni Ananias. In trusting God, no, number one, in trusting God, we need to consider our posture, no? Dun sa pagtawag sa atin ng ating Panginoon. Kapag ikaw ba, no, during this time, no, in verse 10, sinabi niya, Ananias, sinasabi sa kanya ng Panginoon isang pangitain, Ananias. Ano ang sagot tinawag ng Diyos si Ananias? Ano ang sagot ni Ananias? Here I am, Lord. Narito ako, Panginoon, no? At dun sa salita niya, narito ako, Panginoon. Anong kapaloob doon? Narito ako, Panginoon. No, ipinapakita niya na si Ananias ay always ready on God's instruction, no? No, sa ating buhay mga Kristiyano, no, in trusting God, sa pagtitiwala sa ating Panginoon, tinitingnan ng ating Panginoon yung posture natin, na kapag tinawag tayo ng Panginoon, ano ang isasagot natin? Remember, on this verse, sinabi niya, Ananias. Ang sagot ni Ananias, here I am, Lord. Hindi nagtanong si Ananias, Lord, bakit, Lord? Bakit ganito, Lord? Bakit ganyan, Lord? No? Hindi ganon yung isinagot ni Ananias. Ang sinagot ni Ananias, here I am, Lord. And on this word, on this sentence, no,
makikita natin dito that Ananias is always ready to accept any instruction from God, no? At ito ang maganda rito, no? At ang pagtitiwala, no, ang pagtitiwala sa ating Panginoon ay tinitingnan yung posture natin sa ating Panginoon. Hindi lang yung pananamit natin. Kung paano tayo makikipag-usap para sa ating Panginoon, no? Kung gaano tayo magiging handa, magiging ready para sa ating Panginoon. No, in verse 10, sabi nito, "Here I am, Lord." Ikaw ba, pag tinanong ka ng Panginoon, pag tinawag ka ng Panginoon, pag tinawag ang pangalan mo ng Panginoon, ano isasagot mo sa Panginoon? "Lord, here I am, Lord. Send me or use me. Use my life, Lord." Ganun ba isasagot mo sa harapan ng ating Panginoon? Ikaw ba ay always ready para sa ating Panginoon? No, remember this. No? Be prepared and wise to respond with the great faith. No? Sabi rito, be prepared and wise to respond with the great faith. Dapat lagi tayong handa, lagi tayong matalino, at lagi tayong nagre-response ng great faith, with a great faith para sa ating Panginoon. No? Ganito yung ginawa ni Ananias nung narinig niya na tinawag siya ng ating Panginoon. Remember, no? In trusting God considering our posture. Kung gaano tayo kahanda sa Kanya, kahit takot ka, no? Kasi alam mo, na kapag in-instructionan ka, binigyan ka ng instruction, alam mo mahirap, alam mo hindi magaan, no? Pero worth it yan para sa ating Panginoon. Yung God's instruction. But ang sabi ng Panginoon, be prepared and wise and have a great faith, no? Para sa ating Panginoon. Always ready on God's instruction, no? At kung magpapatuloy tayo, no? Papatuloy tayo sa in verse 11, sabi rito, no? In verse 11, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Tumindi ka at pumunta sa lansangang tinatawag na Tuwid. Ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang lalaking taga-Tarso ng pangalan ni Saulo. Sa sandaling ito ay nananalangin siya." In verse 11, no, makikita natin dito, no? Makikita natin dito, no? Yung eto na, ibinigay na ng Diyos kay Ananias yung full job description niya. No, in verse 11, yung full job description ni Ananias. No? At makikita natin dito yung detalyado na instruction or direction ng ating Panginoon, no? In trusting God, sabi rito in verse 11, in trusting God, looking in His direction. In trusting God, we need to look in His direction, no? Yung giving orders in details ng ating Panginoon. Sa pagtitiwala, no, sa pagtatrust natin sa ating Panginoon, dapat nakikita natin yung order details ng ating Panginoon. In verse 11, kung mapapansin natin dito, detalyado yung binigay niya. Sabi rito, in verse 11, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Tumindig ka at pumunta sa lansangan." No, tumindig ka, pati pagtindig, pumunta ka sa lansangan, lansangang tuwid, no? Yung location mo, no? Yung hahanapin mo, kung saan lugar ka pupunta, anong gagawin mo, at anong ginagawa ng tao na pupuntahan mo, anong gagawin niya, at anong ginagawa niya, anong gagawin mo sa kanya, no? In trusting God, we need to look in God's direction, no? Yung order ng ating Panginoon in details, dapat nakikita natin 'yon.
no? Hindi natin winawalang bahala yung direction na details ng ating Panginoon, no? Minsan ganun tayo, no? Minsan nagkakamali tayo sa buhay natin kasi yung details, yung maliliit na detalye sa buhay natin pananampalataya, hindi natin napapansin, hindi natin pinapansin, no? Na ibinigay sa atin ng Panginoon na hindi natin napapakinggan, no? Hindi natin tinatanggap ng tama, no? At hindi natin pinag-aaralan ng tama, hindi natin na-apply ng tama, no? Yung bawat detalye na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, no? Sabi rito, in trusting God, we need to see His direction, no? His detailed direction, no? Ito yung pagbibigay natin ng trust sa ating Panginoon. Dapat nakikita natin yung detailed na instruction sa atin ng ating Panginoon. In verse 12, no, mapapansin natin dito, ito yung ginawa. In verse 12, nakita niya sa pangitain, binigyan din ng pangitain, no, si Saul, no, na may pupunta sa kanya na ang pangalan ay Ananias. During this time, hindi sila magkakilala, pero alam niya na si Ananias yung pupunta sa kanya at magpapabalik ng kanyang paningin. No, alam niya kung sino yung taong hinihintay niya. Dahil nga dun sa instruction din, no, sa binigay din na pangitain ng Panginoon sa kanya. No, at in verse 13, no, God still guide. No, in verse 13, no, sabi rito in verse 13, ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko mula sa marami ang tungkol sa lalaking ito, kung gaano katindi ang kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. Continue natin hanggang 14. At siya ay may pahintulot mula sa mga punong pari, nagapusin ang lahat ng mga tumatawag sa iyong pangalan. No, makikita natin dito in verse 13 and 14, dito makikita natin yung takot niya. No? Mararamdaman mo, ito yung takot na niya. No? Ito na yung takot niya. Kasi kilala niya si Saul. Kilala niya si Saul. Kung sino at kung ano ang kayang gawin ni Saul sa kanya. Alam niya kung ano ang kayang gawin ni Saul sa buhay niya bilang isang tao. Kasi alam ni Saul, no, sa tulad niya na mananampalataya, na pwede siya, no, na ipapapatay siya. No? Kaya siyang ipapatay, no? Si Ananias kayang ipapatay ni Saul. Kaya ito yung in verse 13 and 14, dito mo natin makikita yung takot niya. Pero at the other side of the story, no, yung other side nung story in 13 and 14, pagamat may takot siya, no, may takot siya dun sa nakita niya yung takot niya kasi alam niya kung ano mangyayari sa kanya kapag humarap siya kay Saul. Kilala niya si Saul, no? At the other side of the story, naging open siya, no? Open to God, no? Remember this. In trusting God, we need to open, no? Yung openness natin para sa ating Panginoon, no? Yung alam mong yung difficulties mo sa buhay mo, 'di ba? Ganito yung ginawa niya Yung difficulties ni Ananias na yung terrible, yung Ananias difficulties, the terrible prosecutor Saul, 'di ba? Ito yung difficulties niya kasi kilala niya si Ananias 'di ba? Ay kilala niya si Saul na terrible na prosecutor ng mga mananampalataya, no? Ito yung difficulties ni Saul. Ito yung kanyang takot, no? Pero ano ang ginawa dito, no? Remember this. In trusting God, we need to open everything, no? Anything sa ating Panginoon. Maging openness to our God, no? No, sabi rito, wala tayong dapat itago, no? Katulad ng ginawa ni Ananias. Yung difficulties niya, binigay niya sa Panginoon. Inilagak niya sa ating Panginoon, no? Ang tunay na nagtitiwala, no? Ang tunay na pagtitiwala sa ating Panginoon, yung
ibinibigay mo lahat para sa ating Panginoon. Yung open ka para sa ating Panginoon. Kung ano man yung takot mo, ano man yung nararanasan mong difficulty sa sitwasyon. And Lord, God wants us to be open, no? Bukas natin, maging open tayo sa Kanya. Gusto ng Lord na maging open tayo sa Kanya. Gusto ng Lord na ibigay natin lahat sa Kanya. Kung ano mang meron tayong dalahin. No? Nang sa ganon, alam niya kung ano ang i-response niya sa ganong sitwasyon sa buhay natin. No? Even kahit di natin sabihin, no, verbally, alam ng Diyos yan. Pero, tayo, bilang isang tao, no, dapat, bino-voice out natin sa Lord. Ino-open natin sa Lord kung ano man yung bigat na nararamdaman natin. At the same time, no, nakakatulong din sa atin, sa ating sarili, na makabawas sa bigat na dalahin natin. No? Doon sa bigat na dalahin mo, ibinigay mo sa Lord, definitely, ibibigay sa iyo ng Lord kung ano man yung sagot doon sa dalahin mo. No? Ganon ang mangyayari sa ating pagiging open natin sa ating Panginoon. No? God is a safe place to be open and vulnerable about our fear. Remember this. God is a safe place to be open and vulnerable about our fear. No? Sabi rito, ang Diyos yung pinaka-safe na place na para i-open natin yung takot natin. No? At yun nga, no? In trusting God, we need to be open. We need to have an openness to God. In verse 13 and 14. Ang sabi rito, ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko mula sa marami. No? Ito yung takot niya in verse 13 and 14. No? At ito yung battle niya. No? Ito yung tinatawag na battle, fear against faith. In verse 13 and 14. No? Ito yung battle, faith against faith ni Ananias. But in verse 15, no, makikita natin dito. In verse 15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Continue natin hanggang 16, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. No, makikita natin dito, no, in trusting God, no, in trusting God, there is a reminders for His comfort, no? God remind us His comfort in verse 15 and 16, no? After natin, no, see the process, no? Makikita natin yung process, no? In verse 13, nag-open ka, no? No, in 13 nag-open ka para sa ating Panginoon hanggang 14 ng takot mo. Ito yung response ng Panginoon. God remind us His comfort. God reminding us, no, about His comfort in 15 and 16. Ito yung comfort ng ating Panginoon sa buhay ni Ananias. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng hari at ng mga anak ng Israel. No? Makikita dito, no? Kung iisipin mo, no, ano ang naging comfort dito ng ating Panginoon kay Ananias? Kung iisipin ni Ananias, no? Bakit kailangan na si Saul, no? Sa salita ng ating Panginoon, no, kasangkapang pinili ko. There is something, no, valuable in life of Saul, no? At ito yung naging comfort ni Ananias.
Sinabi ito ng Panginoon, puntahan ko to kasi alam ko na siya ay pinili ng Diyos at siya ay merong kakaiba o merong magandang mangyayari dahil sa buhay ni Saul, no? At ito yung comfort ng ating Panginoon sa buhay ni Ananias. Ganon din sa buhay natin, no? Natin bilang mga Kristiyano. When we are open, no, yung pagiging open natin sa ating Panginoon, ng mga bigat na dinadala natin, yung takot na dinadala natin, merong comfort na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. No? Mararanasan natin yan, comfort, no, ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. No? That God, ito yung comfort kasi, no, na ibinigay kay Ananias, yung peace, no, that God gives us peace, no. Alam mo, no, dito sa buhay ni Ananias, na sinabi rito na siya yung pinili ko, siya yung may malaking magagawa para sa pananampalataya, siya yung may malaking magagawa para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, para ipakilala ang kabutihan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa buong bayan, no? Dito magkakaroon ka, no? Dito nagkaroon ng peace at ease yung pag-iisip ni Ananias. Likewise sa ating mga Kristiyano, no? Yung comfort ng ating Panginoon dun sa pag-open natin ng mga problema natin sa ating Panginoon. Yung process na pag-open natin ng mga problema, yung takot natin sa ating Panginoon. Kino-comfort niya tayo. At eventually, no, na hindi natin maarok ang dahilan ng yung kaunawaan, magkakaroon tayo ng peace, no? Magkakaroon tayo ng peace dahil sa comfort ng ating Panginoon, no? At no, sabi ko nga, no, ito yung time na yung mga nakaraang buwan, nakaraang araw, no, talagang kino-comfort kami ng Panginoon, no? Nako-comfort ang buhay namin ng Panginoon, sa bawat takot na meron kami, sa bawat alam mo na yung problema na darating, no? God is always good, and God is always there para i-comfort kami, no? At yung pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon, no? Salamat, no, sa pagkakataong ito, no? At tayo magpatuloy, no, sa ganitong pagkakataon. In verse 5, no, in verse 17, no? In verse 17, kaya't umalis si Ananias at pumasok sa bahay. Pinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, "Kapatid na Saulo, sinugo ako ng Panginoong Hesus, nagpakita sa iyo sa daan sa iyong pagpunta rito upang muli mong tanggapin ang iyong mga panalangin at magpuspos ka ng Espiritu Santo." No? In trusting God, no? In trusting God, we need to observe our obedience, no? Our obedience dun sa salita ng Diyos, dun sa task, dun sa work, sa gawain na ibinigay sa atin ng Panginoon, na iniatang sa atin. We need to observe our obedience para sa ating Panginoon. No, sa buhay ni Ananias, this was a prompt obedience, no? This is a prompt obedience, no? Nung narinig niya yung comfort ng ating Panginoon, narinig niya yung paliwanag ng ating Panginoon about sa buhay ni Saul, walang tanong-tanong, promptly nag-obey, no? Si Ananias. In trusting God, we need to observe our obedience
to God also. We need to observe our obedience. Kasi maraming bagay, no? Maraming bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Meron tayong kanya-kanyang job description sa harapan ng ating Panginoon, no? At makikita natin dito, we cannot win and we cannot accomplish anything, no? We cannot accomplish anything kapag hindi tayo nag-obey, no, sa ating Panginoon. Dapat mag-obey tayo, no? In trusting God, dapat ma-observe natin yung obedience natin para sa ating Panginoon, para mapagtagumpayan natin yung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin, no? In verse 17, sabi rito, kaya tumalis si Ananias at pumasok sa bahay, pinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo, at sinabi niya, kapatid na Saulo, sinugo ako ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo at sa daan sa iyong pagpunta rito upang muli mong tanggapin ang iyong panalangin at mapuspos ka ng Espiritu Santo, no? Ito na yung time na ina-apply niya yung instruction ng Panginoon sa atin. Instruction ng Panginoon sa kanya, no? Ito na yung obedience, no? In-apply niya na yung instruction, yung detailed instruction ng Panginoon kung anong gagawin niya sa buhay ni Saulo, no? At in verse 18, in verse 18, sabi rito, agad na nalaglag mula sa kanyang mga mata mga bagay na parang kaliskis at nakakita siyang muli at siya'y tumayo at binautismo. In verse 16, no? In trusting God, remember this, in trusting God, no, the result was immediate. No? The result was immediate. Paul received his sight at once and comforted at once, was baptized at once. No? The result were most extensive. No? For this Paul became a preacher of the gospel to every land. Sabi nga rito no? Yung result was immediate. Makikita kasi natin dito, no, after 19 naging preacher na kagad Naging preacher na, no, wala nang sinayang na panahon si Paul para maging preacher para sa ating Panginoon, no? The result was immediate. When we are trusting God, remember this. There is always the result from God was immediate, no? Yung naka-receive ka agad, no, ng blessing, ng sight, no, si Paul, na-comfort siya, nabaptize siya. No, remember this, no? The result was immediate. At tatandaan natin, ganun din sa ating buhay pananampalataya, no? Kapag tayo ay magtitiwala at mananampalataya sa pag-ibig ng Diyos, sa habag ng Diyos sa atin, no? Remember this. Yung resulta na gustong mangyari ng Diyos sa buhay nating mga Kristiyano, magiging immediate yan. Let God be the controller of our life, no? Ganun yung magiging resulta sa atin. Yung plano ng Diyos sa buhay natin mangyayari yan sa paglilet lang natin, no, sa ating Panginoon. No? Tandaan natin in trusting God, no, sa buhay makikita natin dito, no, yung buhay ni Ananias, in trusting God, yung posture, no, in trusting God. Let's consider the posture, yung pagsagot natin, yung always ready on God's instruction, no? Yung in trusting God, looking in His direction, in His detailed orders, no? In trusting God, openness to God. In number 4, in trusting God, yung always remember yung comfort, or God always reminding us His comfort. At number 5, let's entrusting God by observing obedience. And in number 6, entrusting God by
in trusting God, definitely the result was immediate, no? Sabi rito, no, ito yung buhay, ito yung pangyayari, no, yung battle na napagtagumpayan ni Ananias during this time. No? May kanya-kanya tayong battle no? About fear against faith, yung battle natin, no? But remember this, God's word doesn't seem to order us to use human effort to banish fear, no? We see instead, no? I see instead an invitation to trust, no? Hindi gusto ng Diyos, hindi yung salita ng Diyos, yung salita ng Diyos, no? Yung God's word doesn't seem to order us to use human effort, no? Hindi yung human effort ang gusto ng Diyos na gamitin natin para mabanish yung takot natin, no? Instead, ito yung invitation sa atin para magtiwala tayo sa ating Panginoon, no? God's word doesn't seem to order us to use human effort to banish fear. Instead, an invitation to trust. Trusting God when you are afraid requires giving up of your own way, no? Giving up of your own way. Remember this, no? Remember this, no? Sa Isaiah 41:10, no? Isaiah 41:10, sabi rito, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteousness right hand. No? Sa Tagalog po sabi, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat nangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas, no? Napakagandang salita ng ating Panginoon, no? At salamat po sa mensahe ng ating Panginoon na patungkol po sa takot at pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Salamat po. Tayo pong lahat ay manalangin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa maiksing mensahe na binigay mo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa pagkakataon na kami ay makapakinig ng inyong salita. Magamit namin, Panginoon, sa buhay, espiritu ng bawat isa sa amin, na magamit namin sa pagpapalago, sa pagpapalaganap ng iyong salita. Panginoon, ang aming mensahe mo na narinig namin ngayong umaga na, ngayong hapon na to, Panginoon. Lord, salamat po. Nawa, Panginoon, mapapurihan ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito lamang po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Salamat po.